Darating ang Panginoon, may habag sa aba. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaaga na ang pagsilang ng ating manunubos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya tumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos, papuri
sa dakilang aming kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya, at ang Jerusalem. Sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa
ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan. At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan. Ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
hina o karunungan, tagapag-ayos ng tanan, sa landas ng katimpian, kami turo at gabayan, magdiwang na Emmanuel ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kaniyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ikalawang gabi na ng ating pagnunubina para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. At ang liturhiya natin ay nakaangkop sa ikatlong linggo ng Adbyento na kilala bilang Linggo ng Kagalakan o Linggo ng Katuwaan. Sa wikang Latin, ito yung tinatawag nating Linggo ng Gaudete. Ito ay isang makapangyarihang pagpapaalala sa atin na dapat tayong magalak sa kabila ng mga lungkot, sa kabila ng mga pagsubok, at sa kabila ng lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Bakit? Dahil malapit na ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Kaya naman, ramdam natin sa ating ebanghelyo ang kagalakang ito. Ayon kay San Juan, ay may sugong ipapadala na mas higit sa kanya. At maliwanag, ang sugong ito, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno, na isinugo ng Ama para sa ating lahat. Kaya nga bilang sugo, ipinagkatiwala kay Jesus ang misyon upang iligtas ang bayan ng Diyos sa kasalanan, sa kuko ng kamatayan, mula sa paghihirap at mula sa pagkaalipin ng mga tao. Isinugo din si San Juan upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya ang nagbinyag kay Jesus Nazareno. Kaya naman, ang paghahalin tulad kay San Juan ay siyang nagpatotoo sa maningas na ilaw na nagliliwanag. Si San Juan po ay may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi mahalaga sa kanya ang kaniyang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kanya ang papuri ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya, makilala ang tunay na liwanag. Uulitin ko po, para kay San Juan Bautista, hindi mahalaga sa kanya ang anumang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kanya ang mga papuri na ibinibigay ng tao. Dahil ang pinakamahalaga kay San Juan Bautista ay ang makilala ng tao ang tunay na liwanag. At ang tunay na liwanag ay ang tunay na tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Emmanuel, si Jesus Nazareno. Kaya naman, hanggang sa madupit na kamatayan ni San Juan, ay hindi nawala sa kanya ang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumigil magpahayag ng katotohanan kahit buhay, kahit ulo niya ang maging kapalit. Ito ay isang pag-aalay na kahit sa kanyang kahuli-hulihang hininga, hindi siya bumitiw sa Diyos. Uulitin ko po, kahit sa kahuli-hulihang hininga ni San Juan Bautista, hindi siya bumitaw sa Diyos. Kumapit siya. Kaya nga hindi katakatakang siya ang nagpatotoo sa tunay na liwanag. Sino ang tunay na liwanag? Sino ang tunay na ilaw? Sino ang pinakadakilang liwanag at ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag? Walang iba
kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya naman po, sa kaniyang pagdating, naranasan natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa kaniyang pagdating sa lupa, hatid niya ang kagalingan at kaligtasan ng bawat tao. Dahil kay Jesus Nazareno, nakakita ang mga bulag, nakapaglakad ang mga pilay, gumaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. At ito ang ibig sabihin ng tunay na liwanag. Laging naghahangad ng kabutihan ng iba. Laging kumikilos ng may pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya nga maliwanag ang pahayag ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Hinirang ako ng Diyos upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang mga sugat na puso at palayain ang mga bihag at bilanggo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito, napakagandang paanyaya sa atin na sa pamamagitan ng ating debosyon at pananampalataya, magliwanag din tayo sa ating buhay. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Madami sa atin na imbis maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. May mga pagkakataon kasi na mas nagiging instrumento tayo ng pagkakawatak-watak. Imbis na maging instrumento ng kapayapaan, tayo pa ang nagiging mitya ng kaguluhan. Imbis na maging daan tayo sa kapatawaran, tayo pa ang nagmamataas at ayaw magpatawad. Imbis na magpakumbaba, pinaiiral pa natin ang ating mga pride. Imbis na maging masaya sa tagumpay ng ibang tao, tayo pa ang pinagmumulan ng inggit at hinanakit. Imbis na mapagbigay, tayo minsan nagdadamot at nagiging makasarili. Imbis na ibuhos ang pagtulong sa simbahan, nag-aalinlangan at nagdadalawang isip paminsan tayo. Mga kadiboto at mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi tungkol sa ating mga sarili. Uulitin ko po, ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi patungkol sa ating mga sarili. Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay magningning tayo sa kabutihan at pag-ibig gaya ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Marunong din dapat tayong magpasalamat. Kaya nga po ang habilin ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika sa ikalawang pagbasa, magalak tayong lagi, maging matiyaga tayo sa ating panalangin, ipagpasalamat natin sa ngalan ni Kristo Jesus ang lahat ng mga pangyayari sa atin, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. At higit sa lahat, huwag po nating kakalimutan, kung wala si Jesus Nazareno, wala rin tayong Pasko. Ang tanong, paano tayo magliliwanag? Simple ang sagot, balikan natin mismo ang paanyaya
ng ating Panginoon. Ayon sa katarungan at laging matuwid, dapat ang iyong gawin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Tayo ay magniningning hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, kung hindi maging sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip sa mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao. Maligtas nawa sila sa lahat ng panganib. Manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hiniling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makarahap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sana sa itaasan, Hosana, Hosana sa itaasan, palaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana itaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarians Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipinangtutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagpakindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas mula po sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay ang aming walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga kadiboto, sa lahat ng mga online viewers at sa bawat isa sa inyo na patuloy na dumadalaw, bumibisita, nagdarasal, nagsisimba, nagdedebosyon at namamanata sa dambana ni Jesus Nazareno. Maraming salamat din po sa lahat ng inyong mga tulong at inyong mga donasyon, online donations at sa inyong mga donations in kind. Maraming salamat po. At sa espesyal na pagkakataon, pinasasalamatan din po natin ang ating mga offerers sa ikalawang simbang gabi na ating idinaos. Pasalamatan natin ang HDN Basilica at Balangay Basilica. Palakpakan po natin silang lahat. Muli, tanggapin po ninyo ang aming walang hanggang pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.